ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. Isang radio program of the Commission on Catechesis under po sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan, Barkadahan kay Kristo, mga dabarkads. Malilate lang po ng konti ang main host na si Father Pep Bakay, pero po kasama natin ngayon, as usual po, yung mga Monday co-hosts po, no? Mga tiga-PAMD, migrants des po. Okay, Sister Sol, mauna kang bumati. Oo. Isa pong magandang gabi sa ating lahat at minsan na naman po naririto naman po tayo sa ating Monday episode para makinig po sa magandang balita, hindi lamang po sa magandang balita galing sa ating ebanghelyo, kundi sa mga OFWs din, iba-ibang balita, may maganda, merong hindi. Diba? So mamaya po share namin sa inyo experience namin kung bakit wala kami last Monday, yung kay Mary Jane Veloso po, yung sa Bataan. So stay lang po kayo dyan para marinig po ninyo kung anong update ng kasong yon. Okay, Yes, Brother Pat. mga ulahan na kita, sister. Magandang gabi po sa inyong lahat. At once again, dyan lang po tayo. We stay until 7 o'clock in the evening. At marami tayong pag-uusapan, mga balita na it would involve our church, anong performances natin. At kami po ay nagpapasalamat na nandito na naman kami. Namimiss ko itong bot na to eh. Oo nga eh. Yan. Basta Monday. Diyan lang po tayo. Okay, and today is May 18, 2015 po. It is still Easter po. Pero it is the 7th week of Easter. Wow, kahapon po ay Ascension Day. Napakasayang celebration sa church. At ngayon po ay Feast of Saint John I. Isa siyang Pope and Martyr. Yan. Okay, sige po. Ibibigay ko na po yung mga numbers. Of course, sa smart po, kung gusto nyong mag-text, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Sa Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Okay, yung Connect Kakatekista naman po, kung gusto nyong sumali pa po, meron na tayong more than 2,000 na miyembro at pwede pa pong sumali. Ano po? Kung gusto po ninyong sumali, ito po, i-text ninyo yung REG capitalized sa cellphone ninyo and then space, yung pangalan ninyo, and then slash, yung school nyo or address or parish. At dito po ninyo ipadala sa 0927-891-0966, 0927-891-0966. At kung gusto nyo po ng counseling line, 0922-831-5967, 0922-831-5967. Kung gusto nyo rin naman pong manood, ngayon din po sa internet, nasa live streaming po, www.ustream.tv, and then search po ninyo yung Bright FM 91.9. At yung mga nakaraang episodes naman po, nasa Facebook account name, Barkadahan kay Kristo, Pampanga. Yan, of course, thank you po kay Sister Son Basco for maintaining our Connect Kakatekista at kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook accounts. Yes. Okay, sige po. Umpisan na natin ang gospel natin for today. Napakaganda na naman. Sister Sol po ang magbabasa. The proclamation of the gospel according to John. The disciples said to Jesus, "Now you are talking plainly and not in any figure of speech. Now we realize that you know everything and that you do not need to have anyone question you. Because of this, we believe that you came from God." Jesus answered them, "Do you believe now? Behold, the hour is coming,
and has arrived when each of you will be scattered to his own home, and you will leave me alone. But I am not alone, because the Father is with me. I have told you this so that you might have peace in me. In the world you will have trouble, but take courage. I have conquered the world. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Wow, okay. Napakaganda po ng gospel at tamang-tama po habang binabasa ang gospel, may pumasok pong special. Ay, suspense po muna. Mamaya po sabihin ko. Okay. Sige po. Naku, magugulat siya mong Pep pagdating niya. Malilate lang po siya. Pakilala na natin. Palagi tayong sige. sinusurprise. Oo nga, Akala ko surpresa sinong po, tumatapik-tapik sa ulo ko. Kaya tuwan-tuwa kami. Gusto mo, Brother Pat, ikaw magpakilala? Da-da-dan. Oh, dan, Da-da-da-dan. Sige. Yes, napaka ganda po ng gabing ito. Mapakaswerte po namin. At ang aming bisita ay isa naming mahal na emeritus. Archbishop. Si Archbishop Aposeto. Thank you for coming, and once again, this is my third lucky Monday out sa amin, ha? Kasi pangatlo niya na naging guest natin lagi. Dati kasi nagko-complain pag tayo, hindi natin siya nakikita ng Monday. Ibang Panginoong gumawa ng inspirasyon. Sige po, bati po muna kayo. Ayan. Yes. Thank you, Brother Pat, Sister Sol, Sister Son. Magandang gabi po sa inyong lahat. At narinig ko si Sister Sol kanina na kasama kayo kay Bishop Ruperto Santos. Opo. Yung sa misa sa Bataan. Kay, Yes po, nandun po kami. Veloso. Yes po. Maganda yung support na ganyan dahil nagbibigay ng pag-asa sa mga OFWs natin na ginagawang, siya ay ginagawang kasangkapan lang. Kung sino may utak niyan, yun ang dapat na ma-trace ng gobyerno. Opo, tama po. Mamaya po magkukwento daw sila sa pinuntahan last Monday po. Dahil umabsent sila last Monday dahil doon. Napilitan kami mag-absent. Kaya magkukwento kayo. Hindi kami mamaya. umabot Opo. Okay. Pagpunta rito. Traffic kasi yung pabalik. Traffic, yeah. O sige po. Nabasa na po yung gospel. Mauna po ako sandali. Very brief bago po kayo. Aponseto. O sige po. Okay. Sa gospel po natin, ang ating Panginoong Hesus, nagsasalita siyang plainly, sabi nga sa gospel, no? Parang plainly to the disciples, no? Kasi po, kung mapapansin po niyo sa mga ibang kwento or kausap ng Panginoong Hesus ang mga disipulo, na nagsasalita siya in figures of speech, in riddles, no? Pero ngayon, sabi, this time, sabi nga nung apostol, to talk plainly of the Father, no? Yung word na plainly. Kasi po dahil mahal nila si Jesus at may pananampalataya, mahal sila ng Diyos Ama. Ayan. At siguro po nakikita ko itong mga disipulo, parang dahil nagsalita ng plainly ang Panginoon, naiintindihan na nila ngayon, no? Na si Jesus ay nanggaling sa Diyos Ama. At ngayon nga na parang na-achieve na niya kung ano ang purpose ng Diyos Ama sa kanya, no, na nagpadala sa kanya dito sa mundo at babalik na sa kanya. At kahapon po sa Ascension, di po ba, bumalik na sa Diyos Ama. Yung mga relationship ng mga disipulo kay Diyos Ama, para siyang direct result ng whole mission ng ating Panginoon. So, ito po ang mga disipulo, talagang naniniwala na sila na ang Panginoong Hesus ay nanggaling sa Diyos Ama. Makikita po natin na meron silang parang renewed enthusiasm. No? Sabi siguro nila ngayon nagsasalita ng plainly ang Panginoon. So, hindi na namin kailangan tanungin si Peter or Thomas, sabi nila siguro, no? Siguro kahit tayo, no, kailangan kapag nagsasalita ang Panginoon sa atin, talagang maintindihan natin dapat, no? And we have the grace to understand ang mga mensahe ng Panginoon sa atin. So, yun po.
Nung mauna na kayo bago siya poseso. Siya ang pinaka-finale. Ano niya lahat yung sa ating Oo nga. sasabihin. Okay. Oo. So actually, yung binabasa itong gospel ang naka-touch sa akin, yung last, yung 33, sabi niya, I have told you this so that you might have peace in me. In the world you will have trouble, but take courage, I have conquered the world. Take courage, I have conquered the world. Sabi ganon. So nakakatawa nga yung mga disciples, di ba? Sa pag nababasa natin sa Bible, ang taga nilang kasama si Jesus, pero marami silang hindi naintindihan. Oo, Di ba? nga eh. Sunod-sunod sila, hindi nila naintindihan. Kaya siguro yung sinasabi mo kanina, Sister Son, yung plainly, parang, di ba, marami siyang sinasabi na, yun nga, hindi nila naintindihan Oo. kasi he was speaking in a different, yung mga analogy, yung mga gano'n. Oo, ano. mga In figures of layman- speech. in- ngayon, ganon. Ang tawag niyan ngayon Layman. layman's. Layman's Lay- term. oo, Term. kumbaga Ay, sa talagang ngayon, oo. layman's language. So, parang pinoclaim nila ngayon yung faith nila sa kanya. Mm-mm. 'Di ba? So, pero sabi niya dito, darating ang panahon, you will leave me alone, sabi niya gano'n. 'Di ba? Kapag yung faith natin hindi matatag Mm-mm. at may mga nangyayaring hindi maganda sa Oo. buhay natin, yun yung iba umaalis, 'di ba? Mm-mm. Umaalis tayo sa Panginoon, Oo. yun, nawawalan ka ng faith sa kanya, Mm-mm. no? Nafo-focus ka doon sa problema. So, nagiging vindictive ka, yung mga ganon. Sabi nga nila, yun daw sabi niya dito, take courage. Mm-mm. No, yung isang speaker namin nung nasa Tagaytay, 'di ba? Sabi niya ganon, faith is the absence of fear. Mm-mm. Di Ngayon. ba? Remember? Oo, Faith ganda. is the absence of fear, sabi niya. Tapos, fear is the absence of faith. Oo. Di ba? So, siguro doon ko lang na yon. So, we take courage. Mm-mm. He has conquered the world. So, ano man mangyayari sa buhay natin, palaging nandiyan ang Panginoon na magbibigay ng lakas sa atin. Oo. Di ba? Dapat yung faith natin hindi nagfo-falter. Siguro yun ang challenge sa atin. Kasi many times, nagfo-falter yan no? Sana darating yung panahon na kahit anong mangyari, matatag ka. Ang pananampalataya mo. Yung ganon. Oo. Okay. Okay. Brother Pa? Yes, ako naman, ibang perspektibo ang ko. Although yung dulo, halos magkaparehas kami ng wife ko, yung take courage, I have conquered the world. Oo. Pero nakikita ko dito yung una ng linya ay yun nga yung sabi nga natin na in layman's term plainly. Actually, sa tagal nilang magkasama, hindi pa nila nakilala ang Panginoon Oo. Ngayon lang nakikita parang itong oras na to, itong part ng gospel na to, para bang dito kumbaga balon dito prenik ng Panginoon na para mag-burst ang katotohanan na sila ay maniniwala. Para sa akin, yung pag-burst na yan, that was the grasya na binigay sa kanilang Panginoon para makilala talaga nila kung sino ang Panginoon. At doon nga, hindi na siya, dati gumagamit siya ng mga, yung sinasabi mo kanina, mga parabolo, figures of speech, figure of mga speech. riddle, So, na yun. fabulo. At dito, itong gospel din ito, dito sa dulo, parang nagpapakita ang Panginoon. Sinabi na, huwag kayo mag-alala at I have conquered death. Yung kasalanan, Oo. Parang actually, world is about selfishness, about anything which is andito sa anong tawag pa ng term no na pag nandito sa world, temporal, di ba? Temporal. So, parang assurance ito. Dito ako na na lalong umano ang palampalataya ko na parang sinabi ng Panginoon sa akin na huwag kang mag-alala at through my death, kumbaga na yung mga pagkakasala ninyo na ako lalo na personally. So yun ang nakikita ko. Oo. At Sige. may pumapasok. Nakikita ko ang Nagulat siya. yung difference ng noon Sige. at saka ngayon, Okay. na parang pinakita talaga ng Panginoon ang pagmamahal niya sa atin that in spite of the sinfulness
inaano mo. So yung mensahe para sa akin, it was a grace na naintindihan natin. Although alam ko kung nahirapan sila kasama nila si Jesus, napahirapan nilang intindihin ang the divinity of movements, the divinity of actions of Jesus Christ. Tayo pa kaya ngayon. So it's a challenge. It's a challenge natin sa ngayon na despite na kahinaan natin, despite na hindi natin nakakita ang Panginoon personally, we will open our hearts for the grace na para maintindihan at para makita natin at ma-feel natin ang Panginoon to the lives of other people. Particularly for us, para sa mga migrants. Kaya nga sabi niya, di ba? Blessed are those who have not seen me and yet believe. Amen. Tayo yun. Tayo yun. Okay, dumating na po ang may main pumasok host pa Greet lang ako. natin. Good evening to everybody. Opo. Medyo na-late ako ng Siyempre. konti but Opo. nakikinig Bida. kanina. Ay, hindi pa. Sige, Sister Son, ituloy mo. Sige po. Among nakapagbigay na kami ng mga short reflections namin. Of course, hinihintay namin ang reflections, ang pinaka. Okay. Main event. Pinaka main event po. Of course, sa ating Si Apo Seto muna. Okay, sa ating Archbishop Emeritus Apong Seto po. Ayan. Dito po sa ating pagninilay sa Salita ng Diyos, chapter 16 ng San Juan, ay malaki ng improvement ng kaalaman ng mga disipulo sa mensahe ng Panginoon. Pero kulang talaga. Mahina sila. At biro mo, umakit na sa langit si Jesus, tinanong pa siya na, Panginoon, ibabalik mo pa yung dating glory ng Israel. Oh my goodness. Ay gusto pa nila maka-temporal o maka-mundong kaharian pa. Ang kanilang inisip, hindi na yung heavenly kingdom. O anong sinabi ng Panginoon? Huwag kayong tinatanong yung mga panahon na yan. Dahil ang Ama ang bahala niyan. Kaya dito po nakikita natin na talagang urong-sulong ang pananampalataya ng ating mga unang pinuno natin sa pananampalataya ng apostoles. Pero ito ay makikita mo talaga ng misteryosong pagmamahal ng Diyos sa taong marupok, no, sa mga kasalanan. Alam niyo, anong klaseng karakter ng mga apostoles, no? Bago sila nakumberte sa huling pagkabuhay ng Panginoon Kristo, ay sila'y duwag, sila'y tago-tago, sila'y tinatwa ng 3 beses si Pedro ang Panginoon Kristo, dudoso si Santo Tomas. Lahat ay tumakbo. Doon siya ay inaresto doon sa hardin ng Gethsemane. Opo. So, ang gusto ko sabihin, at ngayon ay ini-entrust sa kanila, go into the whole world. Yes. Opo, Ay, mission. kung ba ito? Reliable pa ito. Ha? Reliable pa ito. Mahinang ito. Marupok nito. Duwag na ito. Qualified ba? Qualified ba? Ito, tago-tago. TNT ito. Hanggang sa Pentecost, nasa kwarto pa. Tago-tago. Ayun ang napakagandang misteryosong pagmamahal ng Diyos sa atin, no? Na itong mga marurupok na taong ito ay binigyan ng talagang isang mandato o isang tall order na parang walang proportion, no? Sa kanilang karupukan at ang greatness of the mission, no? Na sila ay maging kasangkapan. Imagine, sabi nila, punta kayo sa wakas ng mundo. Opo. Kayo aking mga saksi sa Galilea, sa Jerusalem, at doon sa wakas ng mundo. Oo, kaya sila rin ay natututo, no, sa kanilang mga failures. At ang maganda pa rin kwan dito, good news, tatakot tayo mag-proclaim. Hindi pala. Kasi binigyan tayo ng empowerment. At ang Espiritu Santo ang dapat nating i-proklama, hindi yung ating mga gifts. Ako, I have nothing against yung mga kapatid nating kumisantelyo evangelist, yung milagro ang kanilang binibigyan ng diin. Pero ang Panginoon sabi niya,
Ay ba kayo humihingi ng milagro? Wala ba kayong pananampalataya? Yung mga kababayan niya sa Nazaret, no? Ay yung tunay na payak na autentikong senyal, tanda na ikaw ay tunay na disipulo, ay ito, kababaan na loob, simplisidad ng buhay, marunong sensitibo sa pangangailangan ng ibang tao, fidelidad, katapatan, at sabi nga ni Papa Francisco, mercy and compassion. Opo. Kaya yung mga external na milagro yan, okay pa yan eh. Pero sana yung nagpoproklama ng mabuting balita ay malapit ang puso niya sa Panginoon, no? At hindi lang yung mga kababalaghan na yan, these are only accidental, yung kababalaghan na yan. Si San Jose ay nalakas ng kanyang pagka-testigo. Si Mother Teresa na isang milagro lang ginawa eh. Pero ang lakas ng dating ng kanilang discipleship. Oo. Okay. Naalala ko yung, I think, kinistore ko hapon dito sa homily ko, no? Sinabi ni Aposero tungkol nga doon sa yung marupok tayo, mahina tayo, no? Pero pinili tayo ng Panginoon, no? Pagkatapos daw na, hindi ba, ascension, no? So, umakyat siya sa langit. Tapos daw, ito wala na sa Biblia ito, ha? Nung pagkaakyat daw sa langit ng ating Panginoon, sinalubong siya ng mga angeles, no? Mga angels, yan, no? At binigyan siya ng welcome party. At pagkatapos daw, in-interview ang ating Panginoon, no? Sabi ng isang anghel, "Oh Lord, kumusta naman yung 33 years mo sa mundo?" Ayan, 33 years. Ay, sabi niya, talagang, of course, sabi niya, yung nagkahalong masaya at malungkot yung naging buhay ko, sabi niya, no? Nagkaroon ako ng mga dalawang magulang na talagang napakabait, no? So, kinuwento si Jose, si Maria. So, kinuwento lahat yung sa infancy narrative lahat, no? Bininyagan siya, tapos, yun nga, yung mga milagro mo, ito yung ginawa ko, multiplication of the loaves, yung mga ganyan, no? Tapos yung mga pinagaling niya, lahat sinabi niya, no? Until nung sinabi nga niya, yung mga disipulo niya, tapos iniwanan siya, tapos hanggang namatay and everything, no? So, sabi ng isang anghel, ngayon, sabi niya, kanino mo iniwanan yung mission mo? Sabi, iniwanan ko lang sa mga disciples ko, And then one angel commented, sabi niya, alam mo, Lord, I think, no, hindi mo ba na realize that you took that big risk, sabi niya. Bakit mo binigay ang iyong mission dito sa mga disipulo mo? Alam mo naman na pinagtaksi lang ka, mahina sila, no, and everything, no. Sabi niya, that might be your that big risk, no, dahil nga ganito po. Pero ito sabi ng Panginoon, sabi niya, you see, sabi niya, I have no one else. And I have no other plans, no? Sabi niya, I still trust my disciples, no? Kaya nga, hindi ba sa next week, papadala naman. Yan, no? Tutulungan ko sila. I know their vulnerabilities. I know that they are weak, no? And yet, I will guide them. I will be with them, no? Yan naman ang pangako ng Panginoon, di ba? Ganda. Gandang kwento, no? Oo. Yun din talagang siguro, nag-interview, no? yun din siguro ang pruweba na in another context, love is blind. Yun. Dahil mahal tayo ng Diyos, bulag siya sa ating mga kasalanan. Opo. Love is blind. Opo. Bulag siya sa ating mistakes, karupukan, Opo. sa ating mga kaduwagan, sa ating Opo. mga tago-tago, pasyente, sa kanyang grasya. Kaya, love is blind. Yeah. At ang gospel na to ngayon mong, di ba, nag-end up, don't, have courage. Yes. I have conquered. Personalidad nila, ay alam ng Panginoon na aalalay at within bababa ng The helper, Spirit, the advocate, helper. di ba? At palagay ko yan ang nagbibigay ng lakas loob na sa atin, no? I think yun nga yung sabi ni Aposeto, no? God's love is bigger, no, than our vulnerabilities and our own weaknesses, di ba? Okay, Sister Son, mag-break muna po tayo, no? Sige. Sa ating mga texters po ay,
Mag-send po kayo ng mga messages nyo regarding your insights and reflections po sa ating ebanghelyo, no? At mamaya po sa ating second segment ay babasahin natin, no? May papatugtog tayo? Paglalayag, yan, no? Pakinggan po natin at para po sa inyong lahat ito. Kahit sa sinaunang panahon, likas sa tao ang maglakbay. Pamilya, kaibigan, lupang minahal, iiwan niya makikipagsapalaran upang humanap ng saganang buhay. Magandang bukas sa mag-anak at sa gabay na may kapal, umaasang makababalik upang yakapin muli ang lupang iniwan. Malawak na dagat ay tatawirin, malayong lupa ay tatahakin, lungkot pangungulila ay titiisin, panyagang lugar saglit maniniran. Kung may pangako ng magandang buhay, bagong tahanan ipupulan, at magmula doon, panyagang lugar ay unti-unti magiging lupang mahal. Ang bagong bayan mo, paglalayag ay salamin ng buhay. Likas sa atin maglakad at maglakbay, paghahanap ng tunay na mithi ng buhay. Lugar na iyong kinagisnan, masakit man ay iiwan tungo sa landas ng banal na pangako. Malawak na dagat ay tatawirin, malayong lupa ay tatahakin, lungkot pangungulila ay titiisin, panyagang lugar saglit maniniran. Kung may pangako ng magandang buhay, bagong tahanan ipupulan, at magmula doon, panyagang lugar ay unti-unting magiging lupang mahal. Ang bagong bayan mo, paglalayag ay salamin ng buhay. Likas sa atin maglakad at maglakbay, paghahanap ng tunay na mithi ng buhay. Lugar na iyong kinagisnan, masakit man ay iiwan tungo sa landas ng banal na pangako. Paglalayag ay salamin ng buhay. Likas sa atin maglakad at maglakbay, paghahanap ng tunay na mithi ng buhay. Lugar na iyong kinagisnan, masakit man ay iiwan tungo sa landas ng banal na pangako. Lugar na iyong kinagisnan,
sa landas ng banal na pangako. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Sa ating pong talakayan kanina sa ating first segment, no? Malinaw po na pinagnilayan natin itong napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo. Yun, in spite of the vulnerability, weaknesses nitong mga disiplong ito, no, kahit na kuminsan sabi nga ni Aposeto, ang iniisip nila medyo yung mga bagay dito sa mundong ito, no? And yet the Lord continuously showed them His love, no? And His love is greater than the weaknesses of His disciples. At siguro lahat po tayo ay kung minsan nakakaranas nito, no? Ano man yung ating mga kahinaan, pagkukulang, pero nandyan pa rin ang Panginoon po sa atin, no? At kung minsan ginagamit pa tayong mga instrumento, no? No matter how unworthy we are, no? At siguro po ito isang napakalaking pribileyo, no? Tayo po ay maging instrumento ng Panginoon, lalong-lalo na po dito sa mission na iniwan. Find these challenges serves but to strengthen the faith of one who is a true disciple of Christ. Let us face these challenges squarely and firmly as we journey through life. Salamat po. Very good. Yan, maganda yan, ganda ha? po ng message, Kay, no? ano ba yan? Kay Tatang Oo, Amando. Amando. Ito pa po ang isa. Good evening Ganda po. yun, no? Thank you so much, Tay. Mayroon tayo regular, texter si Tatay Oo, Amando. nakikinig siya. Oh, very deep araw-araw. yung kanyang mga insights talaga. At siya pa rin, good evening po, Among and Sister Zon. Sa dami ng akin natutunan sa pakikinig sa inyong programa, isa ang namumukod. Ang sinabi mo, Among, kung saan ka pinasak ay doon ka mamumulaklak. Sa katagalan ng pagsasama ng yumao kung may bahay, ay Bloom hindi where kami you are planted. nabiyayaan kahit isa man lang anak, ngunit yaon ay hindi naging hadlang sa aming buhay mag-asawa. Kami ay nag-ampo ng isang batang babae na aming pinalaki at pinaaral. Sa ngayon, isa na rin po siyang ganap na magulang na nagbigay sa akin ng 3 mababait at ulirang mga apo. Salamat kay Lord, napakabuti niya. Kaya ngayon masasabi kong ako'y namulaklak kung saan ako pinasak. Salamat po. Hindi, nandito yung mga apo ko So, dito ako, Dito ka namulaklak. dito ako lang itlog. Namulaklak at nagbunga, no? That's very true, no? Yung bang kung minsan hindi yung talagang hindi natin naintindihan bakit tayo linagal ng Panginoon dito. But later on, di ba, may purpose pala ang Panginoon, no? Bakit dinala tayo dun sa kalagayan na gano'n. Isasaksak ko yung aking istorya sa ABS-CBN. Pero hanapin nyo na sa Yahoo. Finding God After Yes. Working Abroad. Ayan. Si Aposeto, ganyan din, no? So, retirement. Parang dyan siya nilagay ng Panginoon. Ngayon, namumulaklak siya. Regular na natin siya. Kahit Ayan, no? retired na, mamumulaklak. Iproklama Ang mabuting ang balita. kagalakan ng ebanghelyo. Ayan. Okay, sige, may Among, isa pa ako yung dito, Sister Son, bago ay ating mga news, no? From 9627, ano ito, parang forwarded, no? A message from God. So, may message daw. Sabi niya, I've loved you from the beginning, and I will love you to the end of your days, and beyond that, through eternity. As you live your life for me and experience my love for you daily, you will see how infinite it is, how free-flowing it is. I want you to accept it as it is. Don't even try to comprehend or understand it, for it is above your thoughts and human understanding. Nako. Ang ganda. Yan yung sabi yung sabi natin, no, yung we cannot understand that mysterious love of the Lord to us, di ba? Salamat po sa inyong insight. Yes, yan. Talagang daming mga nakikinig na kumisan, no? Nakaka-inspire yung kanilang mga Marami thoughts. na dagdag dyan mo kasi in-announce namin doon sa natin yung 3-day seminar retreat namin sa the whole diocese. Sa Tagaytay, Nakikinig na sila. Okay, diretso na tayo, Brother Pat. May mga ano ba kayo? News? Yung ating mga yes, OFWs?
Siguro, Okay. masabi ko lang ulit na kami po pag nag-news, parang usapan lang. Yes, Kasi sige. usapang barkadahan. Okay. So, ang una po nating news ay, siyempre, sa migrants, ano? Ang ano po, yung 7-member ng Makabayan Group ay naghain ng isang House Bill sa sa Kongreso 5704 na sana ni-request ang national government na budgetan po ng 500 million ang OFWs. At ito'y namunga ito dahil nga sa kaso ni Mary Jane. Okay. Alam niyo hindi naman sa nangyayari kasi si Mary Jane hindi man napunduhan o hindi tunulungan ng sad to say ng ating government until na bigyan siya ng verdict ng kamatayan. Yun. So walang budget. Nag-hire na lang sila nung araw na may verdict ng death. Pinatulan. Doon lang nag-hire ang DFA. Ang DFA naman, sabi nila, wala silang pera. So ngayon, ito nga ang isa sa mga pinupush ngayon ng Congress na 500,000 at least. 500 million. Million, sorry. From the beginning. Half billion, no? Oo, na para hindi ko siya marunong kita nga na human trafficking. At gusto ko lang i-inform na because of this, ang lumabas ang mga facts and figures ng ilan ang nakakulong pala sa buong mundo ng ay about 700 to 1,000 na. Ang dami. 50% of this are related to drugs. Mga couriers yun. May mga couriers. Ito ang census nila, mga 37% daw dun sa 710 arrested ay mga lalaki. May kumbaga may pattern. May pattern. At ang pinaka-vulnerable, lagi ang babae. Yun, yung lalo na siguro yung mga medyo hindi mag-aral o something like that, di ba? So, 63%. Wow, ang laki. Oh, laki, Kaya, alam niyo po, in the year 1993, dalawa lang ang na-arrested sa abroad na related sa drugs. Ngayon, 700 something na. Oo, grabe na. Ito, sandali. Ito, 710 na for this year. So, kayo po, alam mo, ako po, ako ng training sa, isa po ako sa mga sa Pampanga, 3 kami, na nag-training, first group po kami nag-training ng trafficking, training the trainers trafficking in person. So, we were trained to build cases. Kaya lang, hindi pa natin ina-apply dito, Lumalabas na 90% sa mga local na mga traffic women are parents. Mga Bisaya. Sa Mindanao, Visayas, yung mga anak nila, sila pang mismo nagpipimp sa mga nila. Pero ngayon, presently, hindi lang Bisaya, pati Kapampangan na. Pati Pangasinan. Very present na rito. So yun ang mga meron pa tayong mga ibang balita. Yeah, but ang isa lang question ko about itong sa drug trafficking, no? How to avoid this? Ang gobyerno ba yung nagbibigay ng mga merong grupo mong na binuo ang government naman together with some area sa mga NGOs. Ito ang tatawag nila ay Interagency Council Against Trafficking. Ang pinaka dito na NGO, pinakasikat, yung kumbaga tumututok, yung Visayan Forum. May mga tinatawag silang halfway houses. Sila nagbabantay sa mga na gaya ng yung mga slaves, yung mga dito sa Angeles. 'Di ba? I don't know kung wala nang yung mga ginagagawa doon sa area, yung mga prostitutes, mga bata lang, nahuhuli nila because of this grupo nila. So, siguro magandang ipasok na yung kasi nabanggit na si Mary Jane kanina. Sige, okay. Yung last Monday na nandun sige, kami. Kwento nyo nga. There was a Thanksgiving Mass na sponsored by CBCP, si Bishop Santos. Siya ba ang sa... Malanga. Sa ECMI. ECMI. Sa ECMI. Okay. So, nandun yung pamilya ni Mary Jane Veloso. Napasalamat sila para sa, yun nga, hindi natuloy yung
pagbitay sa kanya. So, after nung anong yon, na pinamerienda sila and everything, nag-share sila, nagbigay sila ng update kung ano nang mangyayari. Sa Indonesia pala, within 6 months, mabilis ang ano nila doon. Sa batas nila, within 6 months, may verdict ka. Oh. Ang kinatatakutan nila, na-hold yun, one of the reasons bakit na-hold yung pagbitay sa kanya, dahil lumitaw dito sa Pilipinas, nakuha nila yung recruiter. So, hinihintay nila kung anong gagawin ng Philippine government doon sa kaso dito. Naghihintay ng Indonesia. Ang fear ng pamilya, tayo kasi, ang ating sistema dito, justice system natin dito, napakatagal. So, yun ang Napakatagal, years. So, ibig sabihin, years na maghihintay din na nakakulong yung kapatid nila doon. So, one of the experiences na binigay ni yung kapatid niya, no, di ba? Si Marites. Oo, dalawa sila na nandoon when they were waiting. Ang layo daw pala noon from here, pagdating ng eroplano doon, magbabas, after ng bus, magbabapor, tapos magbabas na naman papunta sa lugar. Tapos may pantalan lang daw sila. From afar makikita mo daw yung kung saan i-hold yung yung island. Oo, yung island. Tapos ang dami daw ilaw. Na yung execution kung saan mag. So, at around 12, pag narinig na niya yung putok, sabi, that's it. Okay? So, may 9 candles daw sila. Na nakalight sa may pantalan. So, pagkano daw nilang gano'n, pag gano'n, pumutok nga, Pumutok na. Sabi ng kapatid niya, hindi ko alam kung tatalon ako, yung sisigaw ako. Kasi alam mo, kapatid mo nandun, isa siya doon, no? Pagputok daw, namatay yung 8 na candles, isa lang ang nakailaw. Talaga? Yes, Among. Nag-anon. Tapos, after 30 minutes, at first sinabi nila, may isa na hindi nakasali. Tanungan daw, sino? After 30 minutes, pinaligiran sila, sinabi sa kanila. Lumukso daw sila ng lukso, talon, no? Tapos, pinaligiran daw sila ng mga pulis. Sabi daw niya, intindihin ninyo yung mga nandid dyan. Sabi niya, nakalimutan namin namatayan yung mga kasama namin doon. Sabi daw, tumahimik daw sila at tanong daw yung mga reporters na nandun, hindi na daw sila kumikibo. Yes. Yun. So, hanggang sa makauwi sila dito. Kasi maka-attract ng attention yun. Yun na nga, tama. Kaya yun ang fight na ginagawa ngayon. At nagpapasalamat sila sa church na malaking ginawa ng Catholic Church actually. Hindi lang niya sinabi doon, pero kasi nandun yung mga cause-oriented group, yung doon? Migrante. Sila ang Gabriela, walang migrante lang, tumutok lang doon, hindi na binitiwan. Pero, Central Luzon. So, nagpasalamat sila sa mga prayers ninyo, natin. So, malaki pong bagay yon. So, actually, maraming bagay ang kumbaga nagresulta na na yon. Una, yung pakiusap ng gobyerno, yung prayers natin, yung sulat ni Villegas, sumulat, at saka kasama na siguro kay Manny Pacquiao. I think dun sa yung counterpart niya parang CBCP, no? Yes, counterpart na. May CBCP ho rin din doon, no? Parang conference of Indonesia. Makikita mo ang role ng Catholic Church natin doon kasi nakatutok lagi sa mga kasama nila lagi ang mga pare at pasalamat nila sa mga pare. May Filipinong pare po doon. Ayun, no. Concerns nila, di ba? Yung mga needs nila. Sinabi. Ang mga trabaho pala nila, yung nagtitinda lang sila ng mga nakakariton na plasticware, yung mga timba. Yung mga sa Tupperware. Hindi, yung mga ordinary, tapos nakakariton. Ganon. So, magmula daw nung mangyari yun, syempre, nakafocus sila sa kapatid nila, yung kabuhayan nila, medyo hirap. Hirap. So, tinanong ng CBCP kung may tutulong. Needs nila. Tapos yung 2 anak nga, yun, financial, syempre, isa na yun, mabigat na, nagtrabaho nila and everything. So, tutugunan yun, At saka, nandun kasi nakikinig ang 3 dioceses, yung, doon sa Cabanatuan, si Bishop Bunlad? Cabanatuan daw.
Kabanatuan. Nandun siya. Yung Okay. dalawang kabanatuan, di ba kay San Jose, si Bishop, at saka Si si Bishop Bobet. Bobit at saka si, pero hindi sila represented. Yung isang doon, si Bishop Bunlad, Bunlad, kung di kagkamali. At saka, yung tayo dito, represented tayo ni Father Arnie Sarano. Oo, yung kasama. At saka kami, grupo ng Pampanga Stays. Yes, very good. Maraming salamat po sa prayers ninyo lahat. At least nagkaroon tayo ng pagkakataong makaisa, no? Ang yung celebration pagdiriwang. Sige. Yes, meron pa pala akong no? Ito naman, medyo warning news ito, no? Pag nagsabi si Hans Leo Kakdak, yung head po natin ng POA, na huwag po maniwala sa offer po ng isang hospital sa Canada, yung Shriner Hospital for Children. Nakalagay po ito sa sa internet. Huwag po kayong maniwala kasi hindi po ginagawa ang mga hospital na mag-offer ng job through that. Yeah. So pag makita po nito yung Kenneth Guedera at Shriners Hospital for Children.info, wag po ninyong intindihin yan. Nangingi po ito ng... Sige. Opo, from Pampanga Provincial Jail. Sabi Okay. nila, Among, maraming salamat po sa 3 electric fan na bigay nyo dito sa Pampanga Jail. May donor po na Mabuhay nakikinig. po kayo. Apong Seto, miss na po kayo dito sa Pampanga Jail. Darating na. Yan. Okay. Ya't nagpapasalamat tayo sa ating donor, no? Ayaw niyang pabanggit yung pangalan. Kasi narinig yung Oo, yung appeal natin doon, di ba? dito sa radio. So at least po, kuminsan Mainit doon. Monsignor, yung kung kuminsan na may humihingi ng tulong dito, may namang gusto magbigay. So parang lang tayo, yung middleman, no? Kung minsan. So thank you po at kung at least may may magbibigay pa ng mga electric fan. Okay. May natin na pag may deliver po di-deliver namin diyan sa provincial jail. Pag-reserve yung sa National Migrants. Talagang kailangan may Sige, Among, importante ito. Okay. Yung pong mga fake na priests na nagmimisa, no? Iano ko po yung mga pangalan. Ito po galing sa Lingayen, Dagupan po, kay Archbishop Soc Villegas. Oh, okay. Ang pangalan po, Reverend Eduardo Rojas. And then, dito Eduardo po sa Rojas. Laguna naman, Father Michael, yun pong si Father Mark Bunyag. No? Jose Mark yes. So, Robinson. na-circularize na yan. Oo. So, wag po silang tanggapin. Siguro po, Among, isabihin natin yung kung may kinukuha kayong magmisang pare na hindi nyo kilala, tanungin po ninyo kung meron siyang card na celebrate. Ayan. Ano ho yung celebrate tapos ito? Isang church-issued Hindi document. na siya standing Yung, Opo. under a bishop. yun. Opo. So, yun po ang itanong ninyo Celebrate. bago po Huwag niyo pong ninyo kalilimutan yun, no? Celebrate. Oo. Opo. Yun ang hinihingi. Parang, parang lisensya. Parang Opo. So, 3 na? Oo, parang ganyan. Oo. May color code pa yan, pero hindi namin sasabihin. Okay, at i-conclude natin ang ating napakagandang episode sa gabing ito with, of course, a beautiful prayer, no, dedicated to all our workers. Prayer for the migrants and their families. O God, Father of all, bless the migrant families who are forced to exile from their native land to seek their livelihood. Let migrant parents be strengthened both in mind and body, so that they may effectively work for the welfare of their families. Let the fathers, through their strength of character and honest dedication to work, set an evangelizing example of fidelity and self-sacrifice. Let the mothers, through their piety, maternal love and guidance, ensure education of their children. Let the younger generations in their family a strong support for their human growth and Christian maturity. Let all of them be consoled and fortified by your word and sacraments when they find themselves without someone near to fully understand their grief. To restore courage or uplift their disheartened spirit
with the tender call of kingship. And lastly, through the intercession of the Holy Family of Nazareth, let the migrant families be bearers of faith, schools of evangelization, where the members learn to share with others the grace and lives, to places where the gospel is transmitted and from which the gospel radiates, so that through the family, the history of salvation be attained. This we ask through Christ our Lord. Amen. Okay, thank you. At may mga announcements ba tayo, Brother Pat? Greetings na lang. Greetings, okay. Oh, yes. Bago yung paalam. Gusto ko lang i-greet yung aking official PT, nakikinig siya ngayon, okay. si Sister Chris, actually kasama namin sa marriage encounter, no? Sister Chris, kumusta ka? At ito, i-announce ko na kung sa inyo po, sa inyong mga ngailangan na magpa-PT, punta kayo sa AMC Hospital at hanapin niyo po yung head po ng PT doon, si Sister Chris. Physical therapy. Physical therapy, oh. Okay. Magaling po ito. Next time may bayad na yan. Yan. Next time may bayad na raw. Sige, paalam ka na, Brother Pat? Yes, maraming salamat po for staying with us. At once again, sana God bless you all. Yes, next Monday, ha? Huwag kayong mawawala. Oh, yes. Sige, Sister Sol? Opo, maraming salamat po sa pakikinig ninyo sa gabing ito. Thank you very much po. Okay, and Sister Son? Okay, announcement po, ongoing po ang enrollment dito sa ALFI. Yes, ang ASF ating Lay Formation Institute. Yan, And of marami na course, yung mga ating mga estudyante. Opo, ongoing din po ang enrollment sa University of the Assumption. Yan. Ito po, Sister Zon Kayana, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Maraming salamat po, good night, and ingat po kayo palagi. At hilingin po natin ngayon ang pagbabasbas ng ating mahal na Arsobispo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Kristo, kami po ay nagpapasalamat sa karangalan na binigay sa amin sa binyag na kamukha ng mga apostoles at disipulos. Ay ginagawad kami sa aming mga ordinaryong araw-araw na tungkulin bilang inyong disipulo. Nagpapasalamat kami po sa bukasyon na ito at buong puso na kaming nananalig sa iyo dahil kami ay nakahiwalay sa iyo, wala kami sa balag, ang sangay walang magagawa. Kaya bendisyon mo po itong programang ito at itong estasyon na ito. Basbasan mo ang aming arsobispo, ang aming auxiliary bishop, lahat ng mga pare na ginagawa nila ang papel ng isang disipulo sa kanilang mga tungkulin bilang mga ating namumuno sa mga parokya at sa iba't ibang sulok ng arkidiocese. Bendisyon mga kapatid natin nasa presidio, nasa provincial jail, at lahat ng nangangailangan at nauuhaw at sila po ay gutom sa buhay na salita ng Diyos. Ito ay aming inihiling sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kasama po si Father Pep, bigay namin ang benisyon. Pagpalain kayo ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating programa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ikaw ang bagong bayani, ambag mo sa bayan ay hindi basta matutumbasan. Kadakilaan mong taglay na maiahon ang buhay. Dunong lakas mo ay pupuhunan, buong mundo pagsisigawan. Bayani ka, OFW. Pamilya mo'y saglit iiwan ng gumanda ang kinabukasan. Desierto, dagat at bundok, sa init man at sa lamig, kidlat bagyo haharapin. Kahit ulan ay susuungin, lahat na yan kayang labanan. Isusugal ang kapalaran, sa trabaho mo nakikinabang ang bayan.